Kapag aircon technician ka, medyo mahihirapan pagkadating sa mga electronic problem. Pero kung electronic technician ka tapos nag-air conditioning ka, medyo masusundan mo yung mga problema ngayon dahil ang aircon natin, inverter aircon na ang karamihan, and ang control niya ay electronic, hindi na siya manual. So sa ganitong problema, medyo nahihirapan sila kahit na sabihin natin simpleng problema lang ng power supply. So ituturo ko sa inyo kung paano nagpa-function ang power supply na tulad nito. Yung mga basic lang. Okay? Okay, good day. Bagyo, brownout kanina. Kaya naisipan natin gumawa ulit ng video tutorial sa mga ka-aircon technician natin. Sa mga electronic technician, basic problem lang tong ituturo natin or basic power supply. Okay, so ang problema ng ating gagawin ay walang power na floor mounted type na Samsung. Ayan, so basic lang naman. Okay, papakita lang natin. Simple, i-drawing ko para medyo masundan nyo, ha. Yung mga electronic technician nasanay na sa power supply problem, huwag nyo nang panoorin. Okay, sa mga aircon tech na lang na hindi pa kabisado yung mga ganitong problema, ha. Okay, so ang power supply natin sa aircon. Okay, so ang aircon natin ay merong neutral, line, and signal. Okay, ang signal is communication, common. Okay, ang line, dumaan niya ng fuse. Yan, para medyo maliwanag. Lapit ka dito ng konti. Pangit yung video mo dyan eh. Okay, ayan. And then, ganito lang yan eh. Basic lang, basic. Dumaan ng coil. Ayan. Then, usually, meron yung mga filter capacitor na dinaanan bago siya pumunta doon sa conversion natin to AC to DC. So, AC yung papasok dito. AC, positive, negative. So, paglabas dito, magiging DC na siya. Okay? So, gagamit ng isang capacitor, positive, negative. Then, maliit yung ating whiteboard eh. Pupunta siya, diretso na siya sa regulator. Ganyan lang kasimple yung basic power supply na titingnan natin. So, diretso nito, regulator na. Reg. Ayan, pinaiksi ko na lang. Regulator. So, ang common supply, katulad nito, yung gagawin natin ay indoor board. So, ang hahanapin nating supply na DC, okay, DC. Ang requirements niya, may nadagdag tayong 310 volts para sa pan. Merong 15, merong 12, merong 5. So, lahat siya ay DC. DC. Ayan. So, ito yung laging hinahanap natin. Kung aircon tech ka, mahihirapan ka eh. Kahit ito yung simpleng problema na to, o simpleng power supply, hindi natin masundan. Kung electronic technician ka na, kabisado mo to. Then, magsiship ka into air conditioning. Madali mo nang i-apply. Pero yun nga ang problema natin. Kaya, kahit pa paano, siguro isinishare natin kung ano yung mga alam natin. Kahit basic lang. Sabihin natin, basic problem lang ito. So, ang 310, 15, usually, pan motor ang gumagamit. Sa indoor sa indoor. Sa outdoor, yung 15, ginagamit ng IPM. Ayan. So, katulad dito, walang power. So, ano ba i-check natin? So, pupunta tayo sa fuse. Susundan natin yung linya na yan. Meron ba tayong AC na pumasok dito sa diode? And, meron ba tayong ini-out na DC? Punta dito. Kung meron kayo ini-out na DC, tingnan mo kung buo or shorted ang mga regulator nyo. Yun yung kailangan talaga natin. Dapat, marunong tayong mag-check ng mga spare parts. Talagang umpisahin nyo sa pag-check ng spare parts.
paano i-check ang resistor, paano i-check ang capacitor, paano i-check ang diode, paano i-check ang MOSFET, paano i-check ang IGBT. So, napakaraming parts, no? Paano i-check ang transistor. So, madaming parts na kailangan yung alamin kung paano i-check. Kasi kahit na anong gawin nyo, kung hindi nyo alam i-check yung spare parts, mahihirapan kayo dito sa basic o simpleng power supply. Kaya itinuturo namin is nag-i-start tayo to basic. Okay? So, yun ang kailangan natin is yung kung paano natin i-check ang power supply. Yan ang labanan natin doon sa inverter aircon. Kung tayo ay aircon technician na. Ngayon, kung dati, mga mechanical ang gamit, manual, so madali nating sundan. Pero kung aircon tech ka na, yun lang pag-aaralan mo yung mga basic lang. Resistor, capacitor, diode, IGBT, MOSFET, transistor, and yung mga Mylar capacitor, kung paano i-check. So, yun yung mga basic na kailangan nating alamin para masundan natin yung sinasabi natin. Okay, so yung itinuturo natin dito is basic technique, like ang problema ay sensor, ang problema ay IPM na dapat palitan natin. Kaya yung tinuturo namin, direct to the point, walang script. Kung ano yung problema na nandito sa lamesa natin, yun yung pinapakita natin. So, katulad nito, walang power. So, alin ba ang susundan natin? So, mag-uumpisa tayo sa AC. Meron ka bang supply na AC? Papasok dito. And, meron ka bang DC? Kung meron kang DC, at ang aircon mo is full DC power supply, hahanapin mo itong tatlo na ito. May 310 volts DC ka ba? May 15 volts DC ka ba? May 12 volts DC ka ba? May 5 volts DC ka ba? So, kung meron yan, doon ka papasok sa troubleshooting bakit wala pa rin power. So, ito lang naman ang bumubuo doon sa power supply natin. So, ito yung output, ito ang input. 220 ang standard natin sa Pilipinas. 20 volts tayo. Kahit nasabihin makuha di 230, 240, 220 pa rin ang ginagamit talaga natin. So, ito lang yung basic na kailangan nating hanapin. So, simple lang, no? Hindi katulad dito ng mga TV. Ang TV, mas marami dati, mga tube type TV. Napakaraming supply nun. Kaya kung technician ka dati ng TV, na alam mong magbasa ng diagram at alam mong gawin yung mga tube type TV, basic na yan. Ayan. Okay. So, application ngayon ang gagawin natin. So, ang hinahanap natin ay power supply. Buhayin natin. Ito, pinabit na namin ito eh. So, itong unit na ito ay marami nang nagawa si Boss Lakay technician natin. Kaya itinuro natin, parang sabi ko, bakit ang basic nito hindi pa nila nasundan? Ayan. Okay. So, tingnan natin. Walang power. Sinaksak na natin yan. So, katulad ng sinabi natin, susundan natin, meron ka ba ang AC input? Ayan. So, digital na ang ginamit natin para makita nyo. AC input, syempre, dito yan sa terminal block manggagaling. Ayan. Ito yung AC input natin. Okay? Yan. May 231.8 volts AC tayo. So, digital lang ginamit natin. Kaya, mapapansin nyo, medyo mataas. Kung AC ay analog tester naman ang gagamitin nyo, siyempre, set ka doon sa 250 volts nyo. Ganon din. Punta ka dito. Check mo kung meron ka bang pumapasok na supply. Ayan. So, babasahin mo ito to 220 volts lang talaga. Sa digital kasi, makikita mo yung exact voltage na pumapasok doon sa input. Then, meron tayo ngayon doon. Teka, i-off ko muna. Babalik ta rin ko siya. Balikan nyo. Alam na natin na meron kang 220 dito. So, anong hahanapin nyo ngayon? Sundan nyo itong diagram natin. Dumaan ang fuse, dumaan ang coil, pumunta sa AC diode. Kapag binaliktad nyo yung board, ito yung diode na hinahanap natin. Kita nyo na. Yan. Okay? Pag binaliktad natin yung coil, ito yan. Yung sinasabi natin coil, yung capacitor, ito yung fuse. Siyempre, check nyo ang fuse.
Punta tayo dito. Yan. So, good ang fuse natin. Sundan natin. Pwede na natin isaksak siguro para makita natin kung meron. Bubuhayin ko lang ulit. So, dapat magkakaroon ka ng kung may 220 input ka na pumasok sa neutral at line, dapat meron kang papasok doon sa AC diode natin na 220 volts din. Kung 231 to, maaaring mag-reduce ng bahagya. Kung yung nakuha natin is 231 dito, maaaring mag-reduce siya to 228 or 225 dito dahil dumaan na ng coil, or 231 pa rin na makukuha natin. Yan. Pasok ka sa AC, i-check mo dito. Yun. Meron tayo dito. Okay? So, kapag tawid natin dito, pupunta na tayo sa DC. Ito yung AC na nakuha natin. Pag tawid natin, dapat may makuha kang DC. So, meron tayong DC. So, ibig sabihin, meron kang DC na papasok doon. Dapat sa capacitor. Kulang ulit ha. Baka sumabit ha. So, yung capacitor na hinahanap natin kanina, ito yan. Yan, 400 volts, 68 microfarad. Ito yung para doon sa power supply natin o primary power supply natin. Doon siya papasok. Ayan, medyo masalimuot eh. So, ito yung diode. Pumunta doon sa negative and positive. Dapat magkakaroon ito ng DC na, okay, 310. 310, maaaring mas mataas o mas mababa kasi unregulated siya. Ayan, dapat meron siya dahil meron tayong nakuha doon sa secondary diode. Simple, naka-DC na tayo, no? Ayan. So, wala ka nakukuha. So, simple-simple. Babalikan mo yung diagram. Kung titingnan nyo yung diagram, ang simple, di ba? Ang tinakbuhan lang niya from AC, diretso yan doon. Dumaan lang ng fuse, coil, capacitor. Yung neutral natin, diretso rin yan doon. AC. So, meron tayo. Okay. Yung capacitor, pag out niyan dito, diretso rin yan doon. Yung ating negative supply. Yung positive natin, diretso rin yan doon sa capacitor, positive supply. Okay, sa positive supply. Magtataka ka, bakit wala kang nakuhang positive dito? So, ibig sabihin, simpleng-simple, may putol. Papasok doon, or dito sa positive. May putol. Diba? So, ang simple. Dahil meron ka dito, wala ka namang na-detect na shorted. Kasi kung may shorted ka, puputokin ng fuse mo eh. Dito pa lang, mababasted niya kung may shorted ka dito or may shorted ka dito. Pero yung pumasok dito, pagdating doon sa capacitor, nawala. Okay? Ayun. Tingnan niyo yung capacitor. Ito yan. Ito yung diode. Isa. Papasok dito. Ah, ito yung ginamit sa primary. Ayan. Kung susundan natin, punta tayo doon. Ito yung negative. Ito yung dapat papasok dito. Yun. Yung isa, ito yung positive. Tingnan ko nga ba kung positive. Dali, babawain ko yung ilaw kasi nadidiliman ako eh. Okay. So, ito yung positive. Tama. Hindi ba dumilim? Hindi. Papatayin ko. Ito yung positive. Ito yung tinuro ko ito. Positive ng capacitor. Ito yung negative. Yun o. Tingnan nyo ito, yung positive na to papunta doon. Ito yung nawawala. Ito, i-off natin. Yan. Ayan. Wala. Ayan, open. Pag binaliktad natin, simpleng-simple no?
Yun, ito yung jumper. Nakita nyo? Yan. Lalagyan natin ng pentel pen. Ito, yan. Kita nyo yung jumper. Madilim no? Kita nyo? Wala kayong makita. Kasi kung sinilip mo lang, hindi makikita open. Dahil jumper lang siya. Pag binaliktad natin, makikita nyo jumper. Pero magtataka ka. Simula doon sa jumper, papunta doon sa capacitor. Walang resistance. Ayan. Okay. So, simple ng trouble. Tatanggalin natin to. Soldering kailangan natin saglit. Laki pero soldering mo kung mainit. Saksak ko dito. Hindi, okay lang. Pero mo na ito. Ayan. Kaway ka muna. Boss Lakay. Ayan, si Boss Lakay. Si Boss Lakay talaga gumagawa dito eh. Oh. Inagaw ko lang. Ayan. Okay, so isasaksak muna natin yung soldering. Painitin ko lang. Okay, so break muna tayo saglit. Ayan, okay. So ito yung jumper. Tatanggalin ko lang, papalitan na natin ang iba to. Yun, putol oh. Tingnan yung likod oh. Tanggal. Hindi ko alam kung bakit siya napuputol. So may marami nang na-check si Lakay dito. Ayan oh, nagkakaroon ng corrosion. Yung part na yon. Ito, ayan oh. Tanggalin natin. Okay. Yan. Okay na. Ito. Kuha tayo ng pan-jumper dito. Ito, gamitan lang natin ng wire ng pan-jumper. Electrical wire. Kaya may mga ganito ako dito eh. Ginagamit kong pan-jumper. Yun, sandali, buhay natin, hindi ko makita. Yun. Pakikita nyo, may slight corrosion. Hindi ko alam kung bakit dyan lagi ang tama niyan. Ayan, sila kay marami nang nagawa nitong ganitong problema. So ako kasi bihira nang magre-repair din ng board. Sila kay talaga ang madalas gumagawa ng board dito. Ayan o. So nilagyan ko na siya ng jumper wire dito. Puputulan na natin. Yun. So, tingnan nyo, kung tutusin natin, very basic kung tawagin natin. Sabihin naman ng mga electronic technician, basic na basic, hindi pa alam, no? So, magkaiba lang talaga ng linya. Kasi yung dating aircon, hindi talaga kagad masusundan ito. Kaya, mas tinatyaga nating ituro yung mga basic. So, dinoblehan ko na lang siya ng hinang. Then, balikan natin ulit. Ito yung kanina. Yan. Pasok yan doon. Ito yung isa dumaan doon sa, ayun, yung isang capacitor pa. Pero ito yung linya niya. Yan. Yung primary, dito yan. Pwede nyo rin siya i-check. So, usually talaga pagka hindi nyo kabisado, magdaan ka dun sa part na i-check nyo rin ito. Tanggalin natin sa saksak. Tingnan nyo kung may shorted. So, X1 lang kayo pumunta. Tingnan nyo kung may shorted kayo makukuha. Pag may shorted, ibig sabihin, huwag kayo magpupusid pa na magka-on ng breaker. So, basic lang naman yan. Check nyo.
kung meron kayong nakukuhang shorted pa dyan. Kung wala naman, katulad nyan, no, wala naman kayo nakuha, pwede nyo nang i-on ng diretso. Ayan. Tanggalin lang natin. So, ito yan, no. Ayan, no, kapiraso lang na yan, no. Hindi ko alam kung bakit putol, pero hindi mo siya mahahalatang putol. Punta tayo sa... Ayan. Yun. Buhay na. Oh, nag-on na siya. May power na. Yun. So, yung hinahanap natin na voltahe ulit kanina, pasok ka ulit doon sa volts. Yung pinakita natin na 310, tingnan natin kung ito yan. Yan, 319. So, unregulated, ha. Maliwanag pa ba siya? Patay natin. Ito yan, ha. Doon sa terminal ng pan. Yan. Yung 15, doon sa kabila. Yan. Kita to. Kita yung tester. Yan. So, nagkaroon na ng E1 error dahil wala tayong outdoor na nakakabit. So, pakikita lang natin yung supply na sinulat natin kanina. Yan, o. 319 volts sa pan motor. Yung isa is 15. Okay? Then, sa positive, tingnan natin kung makukuha natin tong output. Dito na tayo magne-negative. 6.3. So, dadaan pa ng mga regulator yan, ha, bago mag-exact voltage na hinahanap natin. Ayan. Okay. Ayun. So, pag nakuha nyo yung supply na yan, balik ka dito. Usually, requirement sa basic. Ito lang yung hinahanap nyong supply. Maaaring mas mataas ng konti dahil dadampay ng regulator or mas mababa ng konti, yung 310, mas mataas dahil unregulated. Pero usually, ito lang ang kailangan yung voltage requirements na hinahanap nyo. Ayan. So, okay na yung unit natin. Ayan. May power na. So, mapapansin nyo, ang simple nung ginawa namin. Yun lang ang problema na nakita natin. Pero, kapag ka-aircon technician ka, usually, hindi mo yan nakikita. Kasi, ang aircon technician, usually talaga, hanggang dito lang ang kaya pang i-check. Karamihan. Hanggang dito pa lang sa terminal. Pero, kapag ka-converted na into DC ang supply, dumaan na ng capacitor, diode, regulator, so, medyo nahihirapan na sila. Kaya, eto, sinusubukan natin ipaliwanag at pakita sa inyo o ituro natin yung mga ganitong basic problem. So, okay na tayo. Simpleng problema lang. So, susundan nyo lang lagi. Balik tayo ulit, ha. Line neutral, AC yan. Pag dumaan na ng diode, papasok hanggang doon sa diode, AC yan. Pero kapag lumabas na at dumaan na ng capacitor, magiging DC na siya. Then, dadaan ng regulator. Pag dumaan na ng regulator, at full DC ang unit nyo, ito na lang yung hahanapin nyo supply. So, maaaring mas mataas ng konti, pero ito pa rin yung ginagamit. Basic. Ito na yung common. 3, 10, 15, 12, and 5. Ang 5, yan na talagang ginagamit yan. Hindi na nagbabago. 5.5 or 3.3 to 5.5 kasi supply ng system to, eh. Pero yung 15 sa IPM at saka dun sa pan motor, hindi na nagbabago yan. Yan yung standard na ginagamit. Yung 310, nagkakaroon ng iba-ibang supply yan. Maaaring 320 or mas mababa dahil unregulated to. Ito kasi regulated na yung tatlo. Ayun. Okay na tayo. Ayos.